A blessed morning, a blessed church. Sa kahabagan po at kagandahang loob ng ating Panginoon, nawa po ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan. Makikita po natin sa Psalm 150 verse 6, sabi po dyan, "Let everything that has breath praise the Lord." Praise the Lord. Amen. Ang lahat daw po ng may hininga ay magpuri sa ating Panginoon, papurihan ng ating Panginoon. Nabanggit po ng ating pastor sa isa sa mga lesson niya about worship na the more you know God, the more daw po na tayo ay talagang makakapagbigay ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Nag-agree po ba kayo? Amen. At dahil po dyan, atin po munang alalahanin kung sino po ba yung Diyos na sinasamba po natin at pinapupurihan sa araw na ito. O sa pagkakataong ito, sino po ba yung Diyos na ating luluwalhatiin at dadakilain? Amen. Siya din po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ng atin pong mga ninuno na nababasa po natin sa Bible. Siya po yung nag-iisa at tunay na Diyos na walang katulad at walang kapantay. Amen po ba? Yes. Siya po yung dakila at tapat na Panginoon. Siya po yung may lalang ng sangnilikha. Ang dahilan, kapatid, kung bakit andyan ka ngayon, kung bakit po tayo nandito ngayon. At ang patuloy po na nagsusustain sa atin, sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan, sa napakagulong mundong ito, siya po yung nagbibigay sa atin ng liwanag, ng kalakasan, at talagang siya po yung nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? Amen. He is our Lord and our Savior, the Prince of Peace, the Lamb of God, the Son of God. Tunay nga po na karapat-dapat ng ating mga papuri at pagsamba. Amen? Yes, He is worthy. Dahil po dyan, ang lahat daw po ng may hininga ay magpuri sa ating Panginoon, papurihan ng ating Panginoon. So, simulan na po natin, a blessed church, ating pong papurihan, sambahin at pasalamatan ang ating tunay at walang katulad na Diyos sa pamamagitan po ng ating pag-aawitan. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian
noon, ngayon, at kailanman, sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Tunay, Panginoon, na wala kang katulad, O God. Ikaw ang aming nag-iisang Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng grasya, ng biyaya, punong-puno, Panginoon, ng pag-ibig sa amin, O God. Pagdamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kulang, Panginoon, ang salita, Panginoon, upang ikaw ay aming pasalamatan, O God. Pero tingnan mo, Panginoon, ang aming mga puso, O God. Na tunay, Lord, na sa iyo ay nagpupuri, na tunay na sa iyo ay sumasamba, O God. Sa iyong kadakilaan, O God, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong katapatan, O God, sa bawat isa, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tulungan niyo kami, O God. Sa araw-araw, Lord, na aming pamumuhay, Panginoon. Habang naririto kami, Panginoon, sa mundong ito, O God. Patuloy nawa, Lord, na tulungan niyo kami, Panginoon. Na lumakad, Panginoon, ayon, Panginoon, sa iyong kalooban, O God. Nawa, Lord, ang maging desire ng bawat isa, Panginoon, ay kung ano yung nais mo, Lord. Yung sundin, Panginoon, kung ano po yung kalooban mo, Lord. Na sundin, Panginoon, kung ano po yung mga bagay, Panginoon, na talagang ikakalugod mo, Panginoon. Sorry, Lord, sa mga pagkakataon, Panginoon, na talagang nasasaktan ka namin, Panginoon. Sorry, Panginoon, sa mga pagkakataon, O God, na nanguuna, Panginoon, yung aming mga personal desire, O God. Sorry, Panginoon, dun sa mga pagkakataon, O God, na hindi namin, Panginoon, napapahalagahan, Lord, yung bigat ng ginawa mo, Panginoon, dun sa krus ng Kalbaryo. Sa bawat hagupit, sa bawat paghihirap, sa bawat pag-alipusta, sa bawat dugo, pawis na tumulo galing sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong sakripisyo, O God. Maraming salamat sa walang hanggang pagmamahal sa amin, O God. Nawa, Panginoon, patuloy kang mangusap sa bawat isa, O God. Nakikita mo, Panginoon, kung ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, ang mga iniisip, dahil alam po namin, Panginoon, na walang lingid sa iyo, God. At batid po namin, Panginoon, na you care for us, O God. Batid po namin, Panginoon, na mahal mo kami, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Lord, na maibalik namin sa iyo, Panginoon, yung tunay na pagmamahal, na pagpapahalaga ng pagsamba at papuri, Panginoon. Na karapat dapat sa iyo ibigay, Panginoon, to honor you, O God, and exalt your name, Panginoon, to glorify you, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang aming papupurihan, dadakilain, at pasasalamatan, O God. Thank you, Panginoon. Maraming salamat, O God. At binibigay namin sa iyo, Lord, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Lord. All the honor, all the glory and praises belongs to you alone, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Blessed Church, kamusta po kayo? Tayo po ay live para sa gawa ang ating Lord's Supper. Ilan naman po mga paglilinaw ang aking babanggitin, ang mga kadahilanan at ng paliwanag po patungkol sa ating Lord's Supper. Ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain. Ito po ay sinasagawa natin bilang paggunita sa ating tagapaligtas na si Jesucristo, kaugnay ng kanyang ginawang sakripisyo at kamatayan sa krus
bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman marapat na isagawa natin ito na mayroong pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang mga elementong tinapay at ang ating inumin ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng ating kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito'y sumasalimin lamang sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa pag-umuwi ng Diyos laban sa kasalanan. At sa dalis niyang dugo na nagpatibay ng bagong tipan ang pag-ibig niya sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 11 verse 29, ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan sa kanyang sarili. Kaya't isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Kaya inaanyayahan ko po kayo na sandaling pumikit at yumuko at saliksikin ang ating mga sarili sa ganap na kapatawaran na Kanya ginawa sa atin. At kung ikaw naman ngayon ay nandyan, nanonood sa unang pagkakataon at ikaw hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoon, pinapayo muna kitang ipagpaliban ang pakipabahagi sa tagpong ito. Subalit ikaw ay maaari ding manalangin, makisabay sa ating panalangin at mamaya po ay makinig sa ating sermon. Kaya po tayo po ay manalangin at pagsisihan po natin, hingin ng tawad ang ating mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sige po, tayo po ay magkaroon ng personal na panalangin po. Tayong tanggapin ang mga elemento. Damputin pa natin yung ating mga tinapay. At sabay-sabay pa natin siyang ipanalangin. Amang Diyos, kami po talaga nagpapuri, nagkapasalamat sa umagang ito sapagkat ang inyong katawan po, ang sakripisyo na yung dinanas sa krus bilang kabayaran ng aming makasalanan. At nabugbog po to ng todo-todo, nang hindi namin po kayang isipin, Panginoon. Kami po talaga nagpapasalamat, Lord. Salamat po. Kami po nagpupuri sa iyo sa iyong ginawang sakripisyo sa amin. Maraming salamat po sa Panginoon Jesus sa panalangin namin. Amen. At sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ipinagkanlo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ang tinapay, nagpasalamat at pinagpirapraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang mga tinapay. Atin naman pong kunin ating mga inumin at atin po itong ipanalangin. Muli Lord, kami po ay nagpasalamat sa umagang ito, Panginoon, sapagkat ang iyong pong dugo ang talagang naglinis ng aming kasalanan. Ang dalis niyong dugo, ang dumanak na dugo sa krus na walang bahid ng anumang kasalanan. Pero po sa iyong pagmamahal sa amin, ang pag-ibig niyo po ang talagang nagbunsod na ito po ay talagang iaalay sa amin, Lord. Kami po ay nagpasalamat sa iyo ng buong puso
sapagkat alam po namin na aming pagkakasala talaga ay hindi namin kayang bayaran to. Salamat po sa iyong kagandahang loob sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa unang Korinto po, chapter 11 verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa, sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang ating mga inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Unang Korinto chapter 11 verse 26. Salamat po, Kuya Roldan, for leading us sa ating Lord's Supper. Ito po ay napakahalagang ordinansa na ating pong isinasagawa bilang mga Kristiyano. It has been instituted by our Savior at ito po ay pinagpatuloy ng mga apostol down to the early church hanggang sa ating kapanahunan. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayo na kunin po ang inyong mga Bibles at babasahin po natin muli yung ating main text, Proverbs chapter 6. Yung ating main text for this sermon series entitled God's Hate List is from Proverbs 6:16 to 19. But as you can remember po, may mga pagkakataon talaga na every time na i-discuss natin yung items nito na nasa listahan, meron tayong mga pini-feature na character, ano? Now, today's featured Bible character is found on the early verses, no? Doon po ito nakasulat sa verses 12 to 15. So para hindi na po tayo malito, pagdugtungin na po natin yan sa ating scripture reading. So Proverbs chapter 6 verses 12 to 16. 12 to 19. Okay? Again, Proverbs chapter 6 verses 12 to 19. Yan po ang ating babasahin ngayong araw na ito. I'll be reading this from Magandang Balita, Biblia. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala. Ang mata ay ikikindat o kaya'y ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya'y biglang darating. Sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapway, walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin. Pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong magpakumbaba at dumulog sa panalangin.
Panginoon, kataas-taasan, dakilang Diyos, nag-iisang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na mahabagin, Diyos na iniisip ang aming kapakanan, Diyos na nangungusap at gumagabay sa kanyang mga anak. Kinikilala namin ang iyong kadakilaan, Panginoon, at kasabay nito, Lord, kinikilala rin namin ang aming kababaan. Sa maraming pagkakataon, kami po, Panginoon, ay nakikibahagi sa mga bagay, Lord God, na aming kababasa pa lamang. Sa maraming pagkakataon, sinasaktan po namin ang iyong damdamin, ang iyong puso. Maraming pagkakataon, Lord, hindi namin alintana ang hatid na sakit nito sa iyo, Panginoon. Hindi namin alintana madalas, Panginoon, ang epekto ng aming mga ginagawa. Pero salamat po, Panginoon, sa iyong kahabagan. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtuturo po sa amin. Sa kabila ng katotohanan po na kami ay patuloy na sumusuway, araw-araw, Panginoon, na binibigo ka sa aming buhay, na nanatiling matatag ang iyong kasunduan, na iyong iginawa, Panginoon, sa ngalan ni Kristo, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus. Siniguro mo, Panginoon, na ang kasunduan mo para sa amin, ang iyong pangako para sa amin, ay nakasalalay lamang sa matibay at maaasahang gawa ni Kristo. Thank you, Lord God, because you have made us beneficiaries of your loving kindness in Christ. Lord, sa huling yugto ng aming pag-aaral on the God's Hate List sermon series, patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at isipan at palambutin ito, Panginoon. Panginoon, katasin mo ito, Panginoon, at tanggalin mo lahat ng yabang, lahat, Panginoon, Lord, ng pagmamataas na mayroon kami sa aming mga sarili. And nawa, Panginoon, habang ito'y aming pinag-uusapan, kasabay nito, Panginoon, ang iyong makapangyarihang banal na Espiritu na kumikilos sa aming puso't isipan. Sinasakop kami at binabago kami. Panginoon, mahayag ang iyong kalwalhatian at hiling ko po, Panginoon, ang presensya mo sa bawat tahanan, sa bawat isang pamilya, sa bawat isang tao, Panginoon, na nakikinig ngayon ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun, mga kapatid, tayo po ay nasa huling yugto. This is the last part of our sermon series entitled God's Hate Lists. Kung di po ako nagkakamali, meron na lang po tayong isang sermon series na nakatakdang talakayin sa taong ito, no? But of course, we are also preparing for the Reformation Month this coming October. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pagtulong sa atin na natapos po natin, nakarating po tayo doon sa huling item sa listahan ng God's Hate List, no? So i-review po natin muli yan. Baka ilan po sa mga ito ay nakalimutan ninyo na. You can also rewatch or use the replay dun sa ating Blessed Church page. So let's talk about God's Hate List. Pinag-usapan po natin yung haughty eyes. Okay? Sa ibang translation, prideful look. Okay? A proud look. Okay? And also, na-discuss din po natin yung lying tongue. Number 3, hands that shed innocent blood. Number 4, heart that devises evil. Feet that rush into evil. No? So yung first 5 ang makikita po natin, inisa-isa po yung bahagi ng katawan ng isang masamang tao. No? At dun sa bandang pang-anim, na kakadiscuss lang po natin nung nakaraang linggo, talked about a false witness who breathes out lies. Okay? So from body parts, nag-transition into a particular person, no? Nakita po natin. At sa bandang huli, yung number 7, one who sows discord among brothers. Okay? Isang tao na
nagkakalat ng pag-aaway-away at kaguluhan sa mga magkakapatid. Okay? At yun po ang ating pagtutuunan ng pag-aaral ngayong gabi. When we talk about God's hate list, di po ba, marami sa inyo siguro na surprise, no? Akala ko ba God is love? Bakit merong hate? Di po ba? Binubulag po tayo ng daigdig ng Panginoon ay love, love lang, no? Love, love, mercy, mercy lang, grace, grace lang. But we have to understand, especially para sa mga blessed church, hindi tayo pinagdamutan ng Diyos ng kaalaman patungkol sa kanyang attributes. We have been blessed that the Lord has revealed His attributes to us by means of our studies bilang mga magkakapatid sa blessed church. Alam natin na ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin, may kagandahang loob. But we are also aware that God is just, siya ay makatarungan, God is righteous, God is purely good, and God is holy. Okay? So, yes, totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. As we see here, no? Meron pong mga kinamumuhian ang Diyos. Okay? And ito pong mga binasa natin ay ilan lamang sa mga ito. Itong hate list po ay hindi para ilimitado yung mga kasalanan na may epekto lamang sa Panginoon o kinamumuhian ng Panginoon, ano? So, hindi man maibig sabihin, yan lamang. Di po ba? Marami pang ibang kasalanan at lahat naman ng kasalanan ay kinamumuhian ng Panginoon. But on this particular passage, the Lord or the Scripture made mention of these particular things na kailangan po nating pag-ingatan. These are major factors of this hatred na mayroon sa ang Diyos sa kasalanan. Okay? Now, let's focus our eyes dun sa number 7, one who sows discord. Pag sinabing sows, nagkakalat o naghahagis, okay? Yung discord naman po, ang ibig sabihin niyan, disunity o kaguluhan, no? Wag tayong pilosopo, hindi porket brothers ang nakikita natin, puro lalaki lang ang subject, no? Sa ibang translation, especially yung mga newer translation, ang ginamit po na salita ay family. One who sows discord among family. Okay? And this is not only limited dun sa mga pamilya na mayroon tayo, specifically, yung ating immediate family, but in context, ang tinutukoy talaga rito ni Solomon ay yung Jewish community of believers. Okay? Those people who submits to Yahweh. Okay? Now, as we continue po, meron po akong gustong ikwento sa inyo na malamang alam ng mga anak ninyo kung ito po'y na-encounter na nila sa school o napahagingan nila sa kanilang mga YouTube videos na kanilang pinapanood, no? Ang title po nito ay The Four Oxen and the Lion. The Four Oxen and the Lion. Isa po ito sa mga pabula. Pag sinabing pabula, mga kwento na ang karakter po ay mga hayop, no? This is an Aesop's fable. Okay? At ito pong kwento na ito ay meron din pong ibang version. Nakalimutan ko yung author na nag-translate, pero ang title na ginamit niya ay The Lion and the Four Bulls. When we talk about oxen, it could be a cow or a bull. Okay? So in this story, para hindi tayo mahirapang i-picture, gamitin natin yung illustration ng baka. Okay? Baka. Kasi wala naman tayo halos nakikitang bull sa Pilipinas, ano? Baka marami, di po ba? Sa groceries, naming corned beef. Pero luto na yon, di po ba? Now, meron pong isang leon na palagiang nagmamatsyag, palakad-lakad doon sa isa-isang lupain kung saan naninirahan ang 4 na baka. Maraming pagkakataon na po itong leon na to na sinubukang atakihin o lapain itong 4 na baka. Kaya lang sa tuwing lalapit siya, itong 4 na bakang ito ay matalinong tumatalikod sa isa't isa upang maproteksyonan ng isa't isa. So yung kanilang mga buntot ay kanilang pinagdidikit-dikit at yung kanilang sungay ay nakaamba sa bawat anggulo na maaaring pasukin ng leon. So yung attempt ng lion is always a failure. Hindi siya makapasok. Kasi sa kahit anong ikot niya, may nakaambang na sungay sa kanya. Hindi tumatalikod sa kanya itong mga baka na kanyang pinagtatangkaan. At
isang araw, at last, sa pagiging tuso ng leon na ito, he managed to turn these cows against each other. Nagawa niya po na pag-away-awayin itong mga baka. So, nag-away-away yung mga baka hanggang dumating ang pagkakataon na sila po ay naghiwa-hiwalay ng landas. Sila po ay naghiwa-hiwalay ng tahanan. Nagkaroon sila ng iba't ibang teritoryo and they're alone in their own territory. At ito na po yung hinihintay na pagkakataon ng leon. Nung nakita niya ang sitwasyon, he took advantage of this situation and attacked them one by one. Isa-isa silang inatake, nilapa nitong leon na ito hanggang ang apat na bakang ito ay mapaslang. Mga kapatid, the devil constantly uses the same trick on God's children. Ganito rin po ang diskarte ni Satanas at ng kanyang mga kampon sa mga anak ng Diyos. And if we are not careful, we will also end up turning against each other, forgetting who the real enemy is. So the devil, the enemy, will always exert his best attempt na tayo po ay guluhin at pag-away-awayin sa isa't isa. Okay? Again, this is already number 7 on the list of God's hate list, one who sows discord among brothers. Particularly, we will revolve on studying verses 12 to 15 of Proverbs chapter 6. So panatilihin niyo pong bukas ang inyong mga Biblia. So today's featured Bible character, mga kapatid, is the man called Belial. Belial, no? Belial, to be exact. But other translations, lalo yung mga newer translations, use the shorter version. Ang spelling niya ay Belial. Okay? Pero originally sa text po, makikita rin talaga Belial. Okay? And this is not a proper name. Hindi po ito pangalan. No? Ang totoo po niyan, ang makikita niyo sa original text kapag binasa po ninyo yung manuscript is Adam Belial. Adam, ang ibig sabihin nun ay person or man. But of course, it is not limited to man. It could be mankind. So it could also be a woman. Di po ba? Adam Belial. Sa verse 12, pag tinignan po natin, sa Tagalog, yung binasa ko kanina, sabi, taong walang kwenta at taong masama. Sa English Standard Version, ang ginamit pong translation ay a worthless person and a wicked man. Okay? Belial is the Hebrew word worthless. Kapag narinig niyo po yung word na Belial, ang ibig po sabihin yan ay worthless. Okay? Yung literal po ng mga salita na may nakaugnay po diyan ay yung salitang no profit or no gain. Ibig sabihin walang kwenta kasi walang pakinabang at wala kang mapapala. And the Bible used that very word Belial to describe this person na nasa ating mga talata. So, Adam Belial, ang ibig sabihin nun, since Adam means person or man, so kapag pinagsama natin yung Adam Belial, ang ibig sabihin po, worthless man. At kung matatandaan nyo po, nung nakaraang linggo, ang pinag-usapan po natin ay tungkol kay Jezebel, no? Na ipinahamak si Naboth, at isa sa kanyang mga taktika ay umupa ng mga false accusers. At ano pong tawag niya dun sa mga false accusers? He used the same word. Okay? Adam Belial. Okay? Makikita po natin yan specifically sa 1 Kings chapter 21 verse 10. At maging si Moses po during his time, talking to his fellow countrymen, talking to the Israelites, used the same exact word. Okay? Makikita po natin yan sa Deuteronomy 13:13. That scoundrels. Okay? Originally po, ang makikita po natin sa original text, Belial. That Belial, or that scoundrel among you, are leading their fellow citizens astray by saying, let us go worship other gods, gods you have not known before. Okay? So dito sa Deuteronomy 13:13, hindi lang po basta ginamit ni Moses yung salitang Belial, nilarawan niya po ang trabaho ng isang man of Belial. Ano pong trabaho? A man of Belial is a leader.
But to be more specific, a man of Belial is an ungodly leader. So a man of Belial will always have enough influence. Okay? So usually these are the domineering people that possesses enough influence to persuade others to do the same wickedness that he's doing. So naintindihan po natin? Ang sabi po rito ni Moses, itong mga scoundrels na ito, or itong Belials na ito, anong ginagawa? They encourage other people, they encourage the community of faith in Israel na sumamba sa ibang Diyos. Sabi nila, naku, try natin yung ibang Diyos. Yung mga hindi nyo pa nakikilala, hindi ba kayo nagsasawa? Kasi mula't simula, Yahweh kayo ng Yahweh, let's try other gods. Malay nyo, mas magaling ang Diyos ng mga Amorites, ang Diyos ng mga Assyrians, no? So, ang point ay, these people are influencers, but they are negative influencers. Now, moving on, the word Belial, dito po sa verse 12, is followed by a synonym. Pag sinabing synonym po, ito po ay paggamit ng ibang salita na pareho rin po ang kahulugan. Okay? Ito po ay magkatumbas, at least in the context of verse 12. Ang ginamit po na salita, patapos po ng Adam Belial for a wicked person, okay? Originally, what we see is Ish Aven. Ish is synonymous to the word Adam. Ang ibig sabihin po ng Ish ay man. Okay? Tapos yung Aven, ang ibig pong sabihin nun ay wickedness, trouble, or sorrows. So kapag pinagsama po natin yung Ish Aven, ang appropriate po na translation would be a man of wickedness. Other translations choose the word troublemaker. Okay? Yung mga mabababaw na translation, let's say halimbawa, NLT, sa pagkakaatanda ko, ginamit nila yung word na villain. Okay? So sa mga kabataan dyan na nanonood, alam natin kung anong ibig sabihin ng villain. Sila yung makalaban ng mga heroes. No? So, we have here two words used to describe this particular person na ating pinag-aaralan. Adam Belial, meaning a wicked person, a wicked man. Okay? And we have Ish Aven, na ang ibig sabihin ay man of wickedness. Biblically, a wicked man or a woman, okay? Para lang maliwanag po, no? Is also called worthless, no? Ang tawag sa kanila, worthless man, at the same time, wicked. A worthless man and a wicked man. Why po? Kasi po, evil is not only destructive, but also unproductive. Ang kasamaan po ay hindi lamang po nakakasira at nakakawasak. Ito po ay unproductive din. Pag sinabing unproductive, wala tayong mapapakinabangan. Okay? At least wala tayong mapapakinabangan ng pangmatagalan. Na? Kasi pwedeng sabihin ng iba, sumaya ako nung nakita kong gumagapang siya sa lupa. Saya-saya ko nung nakita kong nakagbawi ako. No? But that will never last. No? So kung ano man ang dinulot sa ating pakinabang ng kasamaang ating ginawa, kung kahit ito ay nagdulot ng material na kayamanan sa atin sa lupa, alam natin that none of these things will remain. None of these things will last. So for that reason, a worthless person is also a wicked person. And vice versa. Okay? So walang lasting benefit yung pagiging Belial o a man of Belial. Okay? Now, maliwanag naman po sa ating binasa sa Proverbs 6 na ang tinutukoy po dito ng Diyos ay hindi mga Kristiyano. Let me just set that straight, no? Na ang tinutukoy po sa Proverbs chapter 6, 12 down to the last verse 19, no? Ay hindi Kristiyano. This is not a description of Christian. Okay? This is a description of an ungodly person. This is a description of a rebellious creature. No? Naintindihan po natin? Maliwanag po yun, ano? But, never make the mistake. Okay? Never ever think that they are not present in the church. Bata pa lang ako, pinaniwala na ako ng mga demonyo. Ang mga demonyo hindi nakakapasok ng church. Kasi ang una ko pong napanood na movie sa aking buhay ay Joaquin Bordado. Naalala niyo po ba yon? So, bata pa po ako noon. Kuya Jojo, ilang taon ka na noon?
Pasensya na, katsama ko na naman si Kuya Jojo. But the point is, biruan po namin yan ha. Don't be offended, kuya ko. But then, ang point ay, sa Joaquin Bordado, alam natin naikwento ko lang sa inyo, yung mga tato niya ay nagiging buhay. So meron siyang mga halimaw na tato na nagiging buhay. No? Kapag, hindi ko lang nakalimutan ko na kung anong particular na oras. Pag gabi yata, nabubuhay yung mga tato. And Joaquin Bordado, who was portrayed by Ramon Revilla Sr., no? Dumating ang pagkakataon na hindi niya nakaya yung kanyang mga ginagawa, yung epekto ng kanyang mga tatong nagiging halimaw, kaya pumasok siya sa simbahan. At doon nagkaroon ng struggle. Kasi gusto niyang pumasok sa simbahan, hinihipa naman siya palabas sa simbahan. So, struggle But then, habang nag-aaral po ako ng salita ng Diyos, lalo ko pong natututunan at lalo ko pong naintindihan na yun po ay hindi totoo. Hindi po totoo ng mga demonyo ay hindi nakakapasok ng church. Okay? In fact, church is their favorite place to hang out. No? Bakit po? Why? Why is this? Pastor, ano ka? Ibig sabihin, pag nag-worship tayo, minsan may mga kasama tayong demonyo. Of course, we can definitely cast them out if we want to, no? But the point is, the Bible teaches us that even the enemies can send people inside the church. For what reason? To destroy everything that matters to Christ. So, itong mga Belial, they live for the purpose of destroying everything that matters to Christ. Alam ba nila na sila ay a man of Belial? Some of them, they're aware that they are meant to destroy, no? That they were born to destroy. But some of them probably are deceived, thinking that they are Christians, but their appetite leads them, or they're driven to destroy, no? Na hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa pala ay kinamumuhian ng Diyos. So they have that certain appetite for destruction. So Belials live for the purpose of destroying everything that matters to Christ. Sa palagay ko po, hindi uma-absent sa worship service ang mga man of Belial, no? Or particularly yung kanilang boss si Satan, the devil and his demons will always be present in the church. Why? Because they have the intent to destroy everything that matters to Christ. And ano po bang mga nagmamatter kay Christ? Top doon sa kanyang listahan ay walang iba kundi ang kanyang iglesia. Primarily his church. And this same church he calls his bride. And this same bride he calls his flock. And this same flock he calls his body. No? And this same body, he calls the called out ones, mga tinawag. And this called out ones, he calls the ones he purchased with his own blood. So ano pong mga narinig ninyo mga kapatid? Ito po ay hindi lamang po mga terms of endearment. Kasi tayo po bilang mga tao, mahilig po tayo sa mga terms of endearment. That's our way of expressing affection sa isang tao. Okay? Tinatawag natin yung ating mga mahal sa buhay na apple of my eye. You are the apple of my eye. You are my treasure, no? Sarap mong ibaon, sabi nung iba. Sabi niya, biro lang po yan ha. You are my treasure. Yung iba gumagamit, you are my honey bunch. You are my darling, di ba? You are my sugar. May makaka-relate, no? You are, kung ikaw fan ni Kim Chiu, you are my cupcake. Kung gusto nyong i-localize, you ay may putok bread or ano pa ba, ensaymada. Hindi ko alam kung may mga ganong version tayo, no? But the point ay mahilig tayo sa terms of endearment. But these words that we have heard from Christ in His Word are not only terms of endearment. Okay? This depicts His perception. Kung ano ang tingin niya sa kanyang simbahan. Kung ano ang tingin niya sa kanyang kawan. No? Tinitingnan niya ito bilang kanyang bride. Bilang kanyang kawan, bilang kanyang mga tinawag, bilang kanyang mga binili, pagmamayari, binili ng kanyang dugo. Ganun ang pagpapahalaga ng Panginoon sa kanyang simbahan. And for that reason, since we know
that the devil cannot hurt Christ. Satan can never ever hurt God directly. He does that intention of hurting God, intention of hurting Christ by hurting the ones that the Redeemer loves. Naintindihan po natin, mga kapatid? Hindi niya kayang saktan direkta si Jesus. Hindi niya kayang direktang saktan ang Trinity, ang Diyos as a whole. No? So, ang ginagawa ni Satanas, sasaktan niya ang mga tao na pinahahalagahan at minamahal ng todo ng Diyos. Sa verse 14, ang sabi po, continually sowing discord. Continually sowing discord. Again, yung sowing discord po ay nagkakalat ng kaguluhan. Nagkakalat ng pag-aaway-away sa mga magkakapatid sa Panginoon. But then, notice that underlined word continually. Hindi ko pala na-underline. But notice that first word, continually. And that word continually strongly implies a deliberate, pag sinabing deliberate, sinasadya, intentional, at hindi lamang yon. When we say continually, it implies a consistent act. Ito po ay gawain na ginagawa ng patuloy, ginagawa na parang bahagi na ng kanyang buhay. So a man of Belial continually sows discord. Now, the devil uses the men of wickedness as agents who sow discord or disunity in the church community. And for this reason, these people love to hang out with Christians. No? Gagawin nila ang lahat para kaibiganin ng mga Kristiyano only to execute that evil intent of destroying them afterwards. Their primary target are Christians. Their primary target is the church. Kaya ngayong araw po na ito, mga kapatid, we will be acquainted, mapapamiliarize po natin yung kanilang mga tactics, at least some of their major tactics. At gayon na rin po, pag-aaralan din po natin kung anong naghihintay sa mga man of Belial according to Scripture. Okay? This is highly important because maintaining genuine love and unity in the church is every believer's sacred responsibility. Okay? Kung paanong mahal mo ang iyong immediate family at magagawa mong ipagtanggol ang iyong pamilya sa kahit sino mang magtatangkang wasakin ito. Gayon din naman tayo bilang mga Kristiyano na bahagi ng pamilya ng Diyos ay may gampanin, may tungkulin na ipagtanggol ang ating iglesia sa mga man of Belial. Particularly sa ating kaaway na si Satanas na nagnanais sumira sa atin bilang isang pamilya. That is our sacred responsibility. Kaya hindi ka pwedeng Kristiyano at hindi ka pwedeng member ng isang local church pero wala ka namang pakialam sa local church. No? Now, itong pag-uusapan natin, hindi ibig sabihin, kapag pinag-usapan natin yung mga taktika, yung description ng man of Belial, ay ganun lamang kadali itong ma-detect. No? In fact, a man of Belial, many men of Belials became members of the early church. Mamaya, meron po tayong isa sa mga tatalakayin, particularly in the New Testament church, na nakapasok as members, di po ba? But then we have to understand, the early church community after the Pentecost, gumawa po sila ng napakahigpit na sistema bago nila tanggaping miyembro ang isang tao. No, according to studies, yung membership orientation o membership process ng isang Kristiyano bago siya tawaging miyembro ng isang iglesia officially ay tumatakbo po ng 3 years. Okay? So hindi ka agad siya member pagka-attend niya ng worship service, no? Ang tawag po sa kanya ay seeker. And he will be compelled to undergo a certain curriculum about gospel basics, about basics of faith and Christianity. No, yung mga tinuro ni Jesus. And another year, kapag siya ay nakatagal ng 1 taon sa kanyang pananatili at pag-aaral, siya po ay tatawagin from seeker, he becomes a learner. Okay? Another year will pass na tinatalakay
ang panibagong discipleship curriculum. Tinuturuan sila ng mga apostol. But then on the third year, guess what? Are they already members on the third year? No. But they become candidate on the third year. Okay, that's the membership process of the early church after the Pentecosts. Okay, mga kapatid, ganun sila naging kahigpit. Pero sa kabila ng kahigpitan nila, sa pagpasok ng mga miyembrong ito, meron pa rin pong mga nakakalusot. And sadly, ilan po sa mga man of Belials na nakapasok has been given strong influence inside the church. Now, pag-usapan po natin sa unang bahagi, yung mga devious ways, yung mga devilish acts, yung malademonyong gawi ng mga man of Belial. Okay? First we have is in verse 12, ang sabi, he goes about with crooked speech. Okay? Crooked speech. Ano ba itong crooked speech? Okay? Goes about with crooked speech. A man of Belial goes about. Yung ibang translations po, ang ginamit po na salita ay walks. Originally po, ang salitang ginamit dito sa Hebrew ay halak. Okay? Halak. Nang ibig pong sabihin ay, yan, going about or walking. By implication, ang ibig pong sabihin nito, hindi yung literal na naglalakad, kundi yung kanyang literal na gawi, yung literal na path na kanyang palagiang tinatahak. So by implication, ang ibig pong sabihin ng goes about is to make it his business, or to make it a regular routine, or to make it a usual path. Diba ba? So, yun po ang ibig sabihin ng going about or walking. Ginagawa ito'y bahagi na ng sistema. Ito'y palagiang ginagawa. At yung isang word na makikita natin dito, the word crooked, pa sinabi nating crooked po, it originally came from the Hebrew word akash. Ang ibig pong sabihin ng akash ay to twist. Okay? To perverse. Yan. So yung crooked, to twist, at saka yung perverse, ay pare-parehos lang na nanggaling doon sa salitang akash. Okay? Pag sinabing twist, baluktutin. Hindi po ba? Pilipitin. At yun po ang yun po ang palagiang gawi ng mga man of Belials. They use their words to gain sympathy while hiding their true intent. Okay? Gagamitin nila yung kanilang mga salita para maitago yung kanilang totoong nais. Yung kanilang totoong misyon ng pagsira. Okay? So instead of using, halimbawa, instead of using complaint, no? They will use the word concern. Instead of complaining about you, they will say, I'm concerned about you. I'm concerned. Di po ba? Instead of directly expressing that I am angry at you, no? Kahit yun ang totoo naman, kahit yun ang totoong laman ng kanilang puso, anger, they will use they will use a different word instead. Maybe I'm frustrated about you, or I'm disappointed about you. But then in reality, in their heart of hearts, gusto ka na nilang saksakin. Okay? Gusto ka na nilang lapain. Di po ba? But they have the art and they have the capacity to conceal their true intent by deceiving you through their words. Ito pong mga man of Belials, ito po yung mga uri ng tao na puro maganda yung maririnig mo kapag kausap mo siya. Pero kapag nakatalikod na at ang kausap na ay ibang mga tao at ibang mga grupo, doon na magi-start na ikaw pala ay masamang-masama sa kanyang paningin. And at the same time, these people are malicious, naturally, no? They maliciously use the words against you. Kaya napakahirap po na makipag-usap sa isang man of Belial. Kapag po kayo meron ng hint ng isang tao ay man of Belial, iiwasan nyo na pong makipag-usap. You know why? Kasi man of Belials will take every opportunity para gamitin yung sarili mong salita laban sa iyo. Okay? So they will look for that opportunity na ikaw ay magkamali, ikaw ay may masabi, no? At kukunin nila yung salita mo at maghihintay sila ng pagkakataon para ibato pabalik sa iyo. So these are men of Belials. And the words of Belials, in this case,
cannot be trusted. So ang pinaka-safe na gagawin, mga kapatid, we avoid them, we don't talk to them without a truthful witness. Hanggat maaari, kapag meron kang hint na ang isang tao ay ganito ang gawi, no? Ang palagi ang gawi, huwag mo silang kakausapin ng walang ibang nakakarinig. Okay? Now, a man of Belial is a constant liar. Yun po ang sinasabi dito. They continually, no, sow discord. They continually lie. Okay? So he makes it his business. He makes it his lifestyle. He makes it his regular routine. He makes it his usual path. To what? To lie, to flatter, to slander, and commit perjury. Just like their father. Alam niyo po kung sino ang tatay ng mga man of Belial? Actually, Belial can also be descriptive of Satan. But in John 8:44, ang sabi po ni Jesus, "For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. When he lies, it is consistent with his character. For he is a liar and the father of lies." Okay? Pero naunawaan ko naman, pwede naman po nating sabihin na, upon carefully analyzing, hindi ako yan. Okay? Of course, kung ikaw naman ay totoong Kristiyano at alam mo sa sarili mo, no, and sa palagay mo naman hindi ka deceived into thinking that you are a Christian, you love Christ, you have affection for Jesus, you have affection for His church, and you love Him with all your life, no? Gusto mong sumunod sa Kanya, so no doubt you are a Christian, at pwede mo naman talagang sabihin na, hindi ako man of Belial, thank God. Hindi naman ako ganyan, no? Hindi naman ako ganyan. Well, you may be right, kapatid, na hindi naman talaga tayo man of Belial, but we have to be very careful because you may not be a Belial, but you could be an easy recruit. You could be an easy target. Proverbs 17:4, ito po ang babala sa atin. Ito ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Wrongdoers eagerly listen to gossip. Pay close attention to slander. So yung mga masasama daw po, yung mga may mga gawing masama, ano po ang kanilang paboritong gawin? No? They eagerly listen to gossip. Okay? Sila po ay interesado at na-excite kapag may bagong kwento patungkol sa ibang tao, lalo't kasiraan ang pag-uusapan. At yung mga sinungaling daw, they pay close attention. Sila ay attentive kapag merong paninirang puri na nagaganap. Now, if you observe the world that we live in, mga kapatid, that's what you witness. Kaya nga po, kapag ang pinag-usapan po sa mga news, ninyo po ba napansin? Kapag ang mga balita po ay mabubuti, hindi po ba? Sasabihin ng ibang tao, boring. Naalala ko po, maraming pagkakataon na yung mga news network ay nababash sa palagiang pagpo-post nila patungkol sa sa isang couple na artista, no? Sabihin ko na po, wag naman magagalit sa akin yung mga fans nila na wala akong intent na sila'y insultuhin, But then I'm particularly talking about si Barbie Fortesa at saka yung kanyang boyfriend, nakalimutan ko na eh. Ano pangalan ng boyfriend niya? And then ang ibabalita po halimbawa ng network ay niregaluhan ni Barbie Fortesa ang kanyang boyfriend during Valentine's Day. Yun, it's already a headline, it's already a news. Kaya ang dami pong naiinis, no, ng mga tao. Kasi para sa kanila, napaka-nonsense naman ng balitang yan. Sarcastically, sasabihin nila, naku naman, sa dami ng balita, yan pa ibabalita mo, no? But then in reality, no, some of these people, although not all, would want to hear horrible news. Mas gusto nilang mabalitaan yung may nagpapatayan, yung merong mga kakaibang nangyayari na masama sa paligid, Although, hindi naman po lahat, Meron namang iba talaga lahat nagreklamo sa mga ganong uri ng balita dahil ang gusto talaga nila mga balitang makabuluhan at may kinalaman talaga sa bansa at may kinalaman sa kanilang pagiging mamamayan. Okay? But some of them who are commenting there could be
just interested in something more. No? Hindi ako interesado diyan sa nagbibigayan ng regalo. Hindi ako interesado sa mga ganyang bagay. Ibalita mo sa akin kung sino ang bagong pinatay, no? O kung sinong bagong naghiwalay, no? And then I will be attentive. I will pay close attention to that news. Now the question, mga kapatid, is what interests you? Ano ang nagbibigay sa iyo ng excitement? Gossip or gospel? Kasi ang totoo po niya, napakaraming Kristiyano, napakaraming tao who claims to be Christian, they get more excited on talking about other people, and they easily get bored on theological and doctrinal discussions. No? Kapag sinabi mo, uy, attend ka naman ng Thursday. Attend ka naman ng Bible study natin. Uy, prayer worship tayo, attend ka ha. Ganda yung devotion natin sa Psalms. No? They're just not so interested. No? Pero yayain mo, uy, tayo. Eto na nga. Yan na, kapag ang intro mo, eto na nga. Uy, talagang sila, papatayin ng TV at sasabihin sa mga anak, huwag kayo maingay, may pinag-uusapan kami. No? Pero invite mo sa Teo Thursday, hindi natin. Yayain mo ng kwentuhan patungkol sa ibang tao, they will be so interested in paying attention. So it will be very important to evaluate ourselves. We may not be men of Belials, I believe you. No? I have my own bias kasi ako po ay inyong pastor bilang sa Blessed Church. I believe, no? Na ikaw, na nakikinig ngayon, prayerfully and by faith, na ikaw ay miyembro ng simbahan, I'm praying that you are a true Christian. No? And if you claim to do so, then nobody can question that. But we can examine ourselves by asking, what interests me? Ako ba ay nagkakaroon ng interest na pag-usapan ng buhay ng ibang tao, lalo't lalo yung kanilang kasiraan? Kung yun po ang ating interest sa buhay, we must repent. Ano? Kasi po, we will become easy target of these types of people. Tayo po ang hahanapin ng mga men of Belials because we become easy recruit. Okay? And at some point, no, siguro we can also claim humbly na minsan sa ating buhay tayo po ay nabiktima, no? But the Lord is I believe if you have already asked forgiveness for that matter, naniniwala po ako na tayo pinatawad ng Panginoon, and we could be wiser than ever in handling these men of Belials. Okay? So we're done with the crooked speech. Ano pa po yung kaparaanan ng mga man of Belials, mga devious ways nila? Sinister signs. Yung kanilang mga mapanirang senyales. Paano po ito? Basahin natin sa verse 13. Ang sabi, winks with his eyes, kumikindat daw, signals with his feet, points with his finger. Okay? So naisip niyo po kapag meron tayong, halimbawa, kakuntsaba, at meron tayong kausap na target natin sanang pag-usapan o lokohin or kantsawan o kung ano pa, 'di ba? Kayo na magkakuntsaba, hindi niyo magawang makapag-usap ng diretsahan kaharap yung taong 'yon. What you do is that you use your body language to communicate, no? Either kikindat ka, iiling-iling ka, o kaya kung kayo nakaupo sa ilalim ng mesa, sisipain mo yung paa niya, hindi po ba? Yung kamay mo ay nagbibigay ng mga senyales para gawin ng isang bagay. Now, let me tell you again that men of Belials are usually influential people. So they have the capacity to influence other peoples and to suggest, to give hints to their allies kung ano ang susunod na gagawin. Okay, mga kapatid? So, let's talk about the sinister signs. Every part of this men of Belial, every part of the wicked person's anatomy is devoted to evil. And his body language communicates evil. Okay? So, binibigyan po tayo ng clue, no? Aside from the perverse mouth, bukod po doon sa bibig na marumi, no? Bibig na mapanakit, kapag time na gumawa ng masama, itong mga men of Belial will signal to their allies using their eye, okay? Using their feet, using their the movement of their fingers, no? At yung kanilang mga alay, okay, yung mga kanilang mga kakampi, mga kakuntsaba, they get the message easily by means of that body language.
So, hindi lang po dila ang pinag-uusapan natin, kundi maging mata, paa, kamay. And these things are being used by the men of Belials to make false suggestions or to make hints, okay? To further his deceitful designs or plots. Okay? So itong mga taong ito, they have a language to themselves. Nakabuo sila ng sariling lengguwahe. Kaya nilang mangusap kahit hindi sila nagbibitaw ng salita. Just by using their body, no? Nagagawa nila kaagad na sumenyas. So, their posture communicates usually disrespect or defensiveness. So a man of Belial uses his influence to employ others to participate in wickedness. Okay? Hindi kaya ng Belial na manira mag-isa. So ang gagawin nila, magkakaroon sila ng mga kakuntsaba, mga kakampi, para senyasan kapag panahon ng gumawa ng masama. Okay? So we have a sinister eye. So aside from crooked speech, sinister eye, we also have number 3, disruptive plots through deceit. Yung mga mapanirang plano ay palagi ang bahagi ng isang worthless or wicked man, at ang kanilang tool para sa mga pagpaplanong ito ay deceit. Pag sinabing deceit ay pagkukunwari, no? Sabi sa verse 14, mga kapatid, with perverted heart devises evil, continually sowing discord. So itong verse 14 po, alam niyo po tinutukoy dito, it points to the root of evil schemes. Bakit may mga tao na napakahilig magplano ng masama para sa ikababagsak at ikasisira ng ibang tao? Why? We have the answer in verse 14. Why? Because their hearts are evil. They have a perverted heart. So yun po ang nakakatas sa kanilang mga buhay. The evil plans of their hearts are a vivid reminder. Ang pinapaalala po sa atin nito ng mga ganitong tagpo ng pansasamang plano ay kung paano pong ay yung pagkakataon kung saan nilipol ng Diyos ang daigdig. Bago niya po lipulin ang daigdig sa pamamagitan po ng malaking baha, no? Ng global flood, ito po ang nakita ng Panginoon. We have that in Genesis 6 chapter 5. Again, Genesis chapter 6 verse 5. Sabi niya, the Lord saw, nakita ng Panginoon, nakita ng Diyos, that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of their thoughts, of his heart, was only evil. And then, we hear that word again, continually, implying a regularity, implying a lifestyle. So, ang ibig sabihin po, yung mga tao sa panahon po ni Noah, namumuhay na palagiang may masamang intensyon sa kanilang mga kababayan. Palagiang may masamang intensyon sa isa't isa. Actually, Bible scholars agree that the time of Noah is the most violent years in history. Okay? Sila po ay nagpapatayan, sila po ay nagdadayaan, no? At wala kang mapagkakatiwalaan. But the Lord was able to preserve the family of Noah and restore humanity. That's what we know from the Bible, hindi po ba? So you see, the intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Yan po ang nakita ng Diyos. Ito po yung napakalaking bagay na maintindihan po natin na nakikita ng Diyos hindi lamang ang ating mga gawi. Nakikita po ng Diyos ang ating mga puso. So many times in the church, naloko ng mga men of Belial, yung mga apostol, pinapasok nila sa church, inalagaan nila, dinisciple nila, only to find out later that they are men of wickedness. They are worthless men, ano? Pero hindi maloloko ng sino man ang Diyos. Naintindihan po natin, mga kapatid. Okay? Because the Lord sees the intention of our heart. The content of the worthless person's heart is manifested by skillfully plotting evil that will cause discord among the people of God. So nakakatas, makikita natin yung katas ng masamang puso ng isang man of Belial sa pamamagitan ng kanyang ninanais at mga nais isagawa sa kanyang buhay, particularly evil scheming. Yung pagpaplano ng masama laban sa simbahan, pagpaplano ng masama laban sa isang kapatiran. Okay?
At tayo po ay binigyan po ng babala ni Apostol Pablo. We see that in Romans 16:17. Ang sabi niya po, I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Sabi niya, avoid them. Again, I appeal to you, brothers, to watch out. Ang sabi ni Pablo, watch out. Ang sabi, maging mapagmatyag kayo. Yan ang sinasabi ni Pablo. Mapagmatyag saan po? For those who cause divisions and create obstacles. Okay? Now, there have been many divisions in the history of the church. Yung isa sa mga pinakamalaking division po nangyari nang ang early church po ay nag-split. Ang tawag po natin sa history ay the Great Schism. Kaya po nagkaroon ng Eastern Orthodox, ang dating Ephesian Church, ang dating isang iglesia, no, na sama-sama nagmamahalan, ay nagkaroon ng mga hindi pagkakasunduan and they decided to depart. We call that in history the Great Schism. Kaya nagkaroon po ng Eastern Orthodox at yung kabilang bahagi po ay yung Roman Catholicism. Okay? So, at alam natin kung yung isang bahagi po ay na-corrupt ng tuluyan, ano po, because of the unbiblical teachings. Now, mga kapatid, I just want you to understand kung saan, kung ano yung factor ng division at obstacle na tinutukoy ni Pablo. We have the second word there. Sabi, contrary to the doctrine that you have been taught. Okay? Now, maaari naman ng isang simbahan ay nagkakaisa. Pero hindi lahat ng pagkakaisa po ay nakalulugod sa Diyos. Kasi pwede po tayong magkaisa sa mali. Pwede po tayong magkaisa sa maling turo at maling mga gawi. So, hindi lahat ng nature ng pagkakaisa ay kinalulugtan ng Diyos. Okay? Pero ang uri ng pagkakaisa na ipinapamanhik sa atin ni Pablo dito ay yung pagkakaisa doon sa mga katuruan na gustong panatilihin sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng mga apostol. No? And there are many people in the history of the church who attempted to disrupt this peace, this unity that the church has in the context of God's word. And since the wicked people love to lie, it follows that they hate the truth found in God's word. Okay? Since wicked people love to lie, it follows that they hate the truth found in God's word. So ano pong resulta nito? Itong mga taong ito, they introduce false teachings, mga paniniwala, mga pananalig na tumataliwas sa turo ng scripture at iniimpluwensyahan po nila yung mga nakikinig sa kanila. Remember, men of Belials are men of influence. These are influential people. This could be leaders. No? Napakarami pong, meron po tayong mga church fathers, in fact, na nagpauso ng mga maling turo at napakaraming Kristiyano ang kanilang napabalikwas dahil sa kanilang mga maling turo. We have Arius, na sa pagkakaalala ko, sinampal po ni Saint Nicholas. Okay? Dahil po, tumatiliwas yung kanyang mga itinuturo sa tao doon sa pinangahawakan nating doctrine of Trinity. Okay? At yung Arius po, kung ano man po ang pinaniniwalaan ng mga iglesia ni Kristo patungkol po sa person of Jesus Christ, yun po ay galing sa turo ni Arius, no? Unbiblical teaching about the person of Jesus Christ. They do not believe that Jesus Christ is God. Okay? So, but this is a church father. Some are bishop. So napakaraming tao na nag-introduce ng false teaching sa church are men of influence. Sometimes they are religious leaders of the church. So napakahalaga po ng ating tanaw, ang ating pag-iingat na talagang ang salita ng Diyos ang nangunguna sa atin. Hindi tayo driven by personalities, but instead, we are driven and guided by the Word of God. Okay? So, ang New Testament church po, na pinangunahan ng mga apostol ay hindi po ligtas sa ganitong uri ng mga tao. In fact, sa 3 John verses 9 to 10, makikita po natin, merong isang Bible character.
At ang pangalan niya po ay si Diotrephes. Si Diotrephes po, he sowed seeds of discord, okay, and division in the early church. Ito po ang description sa kanya ni John. Okay? 3 John, verses 9 to 10. I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers and also stops those who want to and puts them out of the church. So, ang context po nito ganito. Sumulat po si John kay Gaius. Si Gaius po is a Christian who supports traveling preachers. Meron pong mga mangangaral na naglalakbay sa iba't ibang bansa. At itong si Gaius is very hospitable. He takes care of these pastors. He takes care of these messengers. Inaalagaan sila, wini-welcome sila sa kanilang mga tahanan, wini-welcome sila sa church, no? Pero merong isang tao na ang pangalan ay Diotrephes na taliwas ang ginagawa kay Gaius. At ito po yung tinutukoy ni John. Ang ginagawa niya po, meron siyang description dito, he likes to put himself first. Ibig sabihin, gusto niyang gawing alila o alipin ang mga tao sa kanyang paligid. At itong taong ito, mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili, wala siyang kinikilalang leaders. Okay? Wala siyang kinikilalang mas mataas pa sa kanya. So, he does not acknowledge authority. Wala siyang pakialam sa mga apostol. Wala siyang pakialam sa mga ministers, sa mga servants ng Diyos. Kaya ang sabi ni John, kapag dumating ako diyan, i-expose ko ang ginagawa ng taong yan kasi yung taong yan maraming sinasabing masama tungkol sa amin. Okay? So, this Diotrephes is a wicked person sowing discord. At ang masakit doon, ang sabi rito, hindi pa siya nakontento roon, not content with that. Yung mga traveling preachers, hindi niya wini-welcome, pinagsasarhan niya ng pinto. Kayo ba yung mga mangangaral galing sa ibang bayan? Sorry. No? Huwag kayo dito, humanap kayo ng ibang pupuntahan ninyo. He does not welcome the servants of God. No? So, sinasara niya ang pintuan ng simbahan. Now, it gives us an idea, this is an influential person in the church. Why? No? This is a leader, but an ungodly leader na nakapasok sa loob ng simbahan, na bigyan ng authority. No? Now, meron po ako natatandaan, nung ako po'y bata pa, meron po akong yung pastor po na nag-train po sa akin, in-expose po ako sa isang church planting work, dito rin po sa Cavite City. So, pagka-graduate ko po ng high school, kasama ko na po siya para itayo ang isang simbahan dito sa ating syudad. At yun naman po ay na-recognize na local church under the Kamakop or yung Alliance, mas kilalang tawag sa Alliance Church, no? Yun po ay nakilala. May ilang pastor po kami nagdaan. Pagkatapos po ng aking pastor, si Pastor Lem de Vinagracia, I was appointed as the next pastor for, if I'm not mistaken, 2 years. No? Pagkatapos ko po, ako po ay nagpastor sa Bikutan. Meron pong pastor na pinadala ang Alliance para ipagpatuloy po ang gawain. At isa pang pastor. Meron 2 pastor na nagdaan. And then, nung dumating ang pagkakataon, nung ako po ay bumalik na sa Cavite City, ang intention ko po sana, no, kung pwede lang na magpatuloy na maglingkod dun sa simbahan na yon, yun po sana ang aking option. Ano? Pero may paraan ng Diyos, para mapunta pa rin ako sa Blessed Church. But then I found out from one of my members, from one of our members sa Alliance Church, na nabuwag na pala yung itinayong iglesia ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Lem, no? So, at tinanong ko, paano nangyari? Paano nangyari na hindi naagapan ng region? Kasi po, tayo po ay independent church, Alliance is not an independent church. Meron pong mas mataas na liderato na nangagalaga sa mga local church. Kaya kapag may problema ang isang simbahan, nandoon sila para ayusin. And to my surprise, hindi na nagawang ayusin ang problema. At ipinakwento ko po doon sa miyembro na naroroon at nasaksihan ang lahat ng pangyayari. Ang sabi niya, mayroong dumating ang pagkakataon na kinailangan nila ng lugar, kaya yung pastor nakiusap doon sa isang babae na miyembro nila
na nagmamay-ari ng isang malawak na lugar, no? Para pansamantala, doon muna mag-worship service, gawing worship activity. So, tinanggap naman sila at tuwang-tuwa sila, happy sila dahil itong babaeng to napakabait, ginagamit ang kanyang lugar para sa gawain ng Panginoon, no? But then eventually, alam niyo po nangyari, itong babaeng ito ay lumabas na yung kanyang totoong intent, no? Sa tuwing yung pastor, dahil yung pastor ay hindi siya ma-rebuke for some reason dahil siguro yung pastor natatakot na palayasin sila sa lugar, no? Kahit meron ng mga evident na mga gawi na kailangan niyang i-confront, the pastor was not able to confront outright, no? Nang ganon katigas yung babae, no? Hanggang sa lumaki ang sungay. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, nagkaroon ng impression yung babae na mas makapangyarihan siya sa pastor kasi siya yung may-ari ng lupa. So dumating ang kultura sa loob ng alliance na minamahal namin na talaga namang tinetreasure, no, as part of that ministry. Lumaki masyado yung impluwensya ng babae na walang makapag-rebuke sa kanya. In fact, every worship service, pagkatapos mag-preach ng pastor, kukunin niya yung mic at walang makapigil sa kanya. Kukunin niya yung mic para lang kontrahin lahat ng pinagsasabi ng pastor. And the worst came on the last worship service that they had. Habang hawak-hawak po yung mic, itinuro niya yung pastor at sinabing, "Mula ka sa demonyo." Okay? All because the lady was granted too much influence. No? So, ang akala nila nagmabagandang loob, yung pala, before they know it, nakapasok na sila sa loob ng isang bitag, ng isang woman of Belial. Naintindihan natin, mga kapatid. And that caused damage to the church. At hindi na muling naibangon yung simbahan. Ang nangyari, the region decided to just dissolve the ministry and put it someplace else. Okay? So, ganun po ang nangyari. Ganito po ang pwedeng gawin ng mga Diotrephes na espiritu. Okay? Ang sabi rito, not content with that, not content with slandering the apostles, ang ginawa po niya, he refuses to welcome the brothers and also stops those who want to welcome them. So yung mga Christians doon sa church, gusto nilang pastor, darating daw po yung kuya, leader, pinuno, darating daw po yung mga traveling preacher. Ano pong pwede nating ihain na pagkain? Saan po natin sila pwedeng patulugin? Ayaw ni Diotrephes. Nanindigan siya, hindi. At ang masama pa, ang sabi sa bandang huli ng verse na to, he puts them out of the church. So, nakikita natin kung gaano kaangas si Diotrephes. Gusto nyong i-welcome yung mga traveling preachers na yan, mga tropa ng mga apostol, o sumama kayo sa kanila, hindi na rin kayo welcome sa church. The moment you welcome them, you are no longer welcome to this church. See, siguro you may ask, nangyayari yan sa church? Oo, many times. Nangyari yan maraming pagkakataon noon at nangyayari pa rin magpasa hanggang ngayon, maging sa ating modernong panahon. And if we are not careful, a blessed church could experience the same thing. Naintindihan po natin, mga kapatid. Okay? So, one thing we learned, we ought to be very careful in granting influences and positions and titles and job descriptions, ministries, to just anyone. We put them to the tests. Kasi we will never know what they are capable of doing. Po ba? Ang sabi po sa 3 John verse 11, ang payo po ni Apostle John, "Beloved, do not imitate evil, but imitate good." So this is his way of saying, wag niyong tularan yung Diotrephes na yan. Tularan niyo si Gaius, pero wag niyong gagayahin si Diotrephes. Okay? So at least at some point, nagkaroon po tayo ng ilang description about the man of Belial. Let's go to the second point, the destructive end. The destructive end. Verse 15, sabi, "Therefore calamity will come upon him suddenly. In a moment, he will be broken beyond healing." Okay? Pag-aralan po natin yan ng matimtiman. Ginamit po yung word na suddenly. Calamity will come suddenly.
Ang implication po niyan, yung kaparusahan ng Panginoon na dadapo sa kanilang mga buhay, ay babagsak sa kanila sa mga troublemaker na ito when they least expect it. Mararanasan nila ito without warning. Magugulantang sila. Okay? Yun ang implication ng word na suddenly. Calamities will befall them suddenly. Just when they think that everything's okay, just when they think na nakalusot na sila sa makatarungang mata ng Diyos, the judgment of God will arrive. Now, God provides certainty. God provides certainty that a wicked person will be exposed and will face a disastrous end, and the ultimate disaster will be eternal death, and that he will be beyond recovery. Yun pong sinasabi dito ng salita ng Diyos. No? So, in a moment, he will be broken beyond healing. The Lord does not grant hope for men of Belial. When they suffer destruction, there will be no hope for recovery. Yun po ang sinasabi dito ng salita ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng Diyos na nakatatalos ng uri ng puso na taglay-taglay natin. Kasi bakit ba naman napakalakas ng loob ng mga taong ito na wasakin ang anumang bagay na ang Diyos mismo ang nagtayo? Why would anyone attempt to destroy what Christ has built? Why go against God instead of desiring to be His workmanship? Discord and division in the church are terrible sins because they are contrary to the spiritual unity that Jesus prayed for. Ang panalangin po ni Jesus Christ, John chapter 17:21, ang sabi niya, I pray that they will be all one, that they will all be one, just as you and I are one, as you are in me, Father, I am in you. I pray that they will all be one. So, pinapakita ni Jesus dito yung kanyang naisin, na ang kanyang kawan ay magkaroon ng pagkakaisa. Magkaroon ng kalugod-lugod na uri ng pagkakaisa, pagmamahalan. No? And to go against that desire, to go against that will of Christ, is to go against Him. And for that reason, the Lord executes judgments to these types of people. Now, balikan po natin yung listahan, God's hate list. Haughty eyes, lying tongue, hands that shed innocent blood, heart that devises evil, feet that rush into evil, a false witness who breathes out lies, and lastly, one who sows discord among brothers. All these are description of the man of Belial. A man of Belial naturally loves what God hates. But a true child of God will love what God loves and hate what He hates. Sana po maintindihan din po natin, as a review also, yung salitang hate po dito, ang ibig pong sabihin niyan ay intense dislike of something that evokes anger in a person. Ito po ay maigting na pandidiri, no? Sa isang bagay na nagdudulot ng pagkagalit, nagdudulot ng puot mula sa Diyos. Yun po ang hate na tinutukoy dito ng salita ng Diyos. Mga kapatid, it is also interesting to note na meron pong contrast, no, between the wicked person and the godly person that Christ described. No? Sa Beatitudes, sa Matthew chapter 5, dinescribe ng Panginoon what He loves. Okay? We see that in the Beatitudes. Para mabalanse po, na-discuss na natin yung truly blessed. You can also replay that in our Blessed Church page. Pero makikita natin that the Bible is not silent about what God loves. No? Look at the Beatitudes and makikita po natin kung ano ang intent ng Panginoon, naisin, plano ng Panginoon sa iyo at sa akin. He wants you to become that person. And you are that person if you are His. Matthew chapter 5. Interestingly, ang makikita po natin dito, sa Matthew chapter 5, nagsimula po si Jesus with humility. The first among the Beatitudes is the poor in spirit. Hindi po ba? The one who thinks na wala siyang sariling holiness, wala siyang maipagmamalaki, wala siyang sariling righteousness, kaya kailangan niyang umasa sa Diyos.
So first of all, God loves those who are humble enough to acknowledge that they are poor in spirit. That's the first in the Beatitudes, mga kapatid. Now, dito sa Proverbs chapter 6, about the things that God hates, Solomon starts with proud look. Started with pride. No? Gusto ng Panginoon yung humility sa Beatitudes. And contrary to that, He hates pride. He hates people who are proud. No? And the seventh characteristic na makikita natin dito sa Proverbs chapter 6 is the one who sows discord among brothers. And God hates that. Because Jesus Christ loves His church so much. Okay? And paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, and sasabihin ko muli, no, everything that is done to Christ, whether bad or good, let me repeat that. Everything that is done to the church, whether bad or good, is being done to Christ. It's a direct hit to Jesus Christ. Kaya yun ang makikita natin during the end times, di po ba? Nung sinabi niya, nung ako nauuhaw, hindi niyo ako pinainom. Nung wala akong damit, hindi niyo ako dinamtan. Nung nagugutom ako, hindi niyo ako pinakain. At ang sabi ng mga wicked people, parang hindi naman nangyari yan. Kailan po yan? Hindi ko po natatandaan yan. Kung ano ang ginawa niyo sa mga kapatid kong ito. Kung anong ginawa niyo sa mga Christians ko. Kung anong ginawa niyo sa mga anak ko, you do that to me. Okay? Whether good or bad, Jesus Christ takes that personally. Okay? Now, what's the seventh on the list of what God hates? We see the one who sows discord among brothers. Guess what? Alam niyo po kung anong ikapitong beatitude? Okay? What God loves in that beatitude, the seventh on that beatitude, is a peacemaker. Now, mga kapatid, we have to be careful in discerning kung ano ang dapat nating panigan. Okay? Kung ano ang dapat nating isagawa. Because if we are truly child of God, we would not want to hate, we would not want to do the things that He hates. Hindi po ba ganun kahit sa mag-asawa, mag-boyfriend, magkaibigan? No? Ako nga po gusto ko kumain ng kimchi, pero alam kong yun po ay magdudurot ng matinding discomfort sa aking asawa. Kaya paminsan-minsan lang po ako kumakain ng kimchi. Why? She does not want the smell. No? Yun po ay maliit na bagay lamang. Lalo pa nga po kung ang ginagawa po natin ay kamalian, kasamaan na nagdudulot ng pasakit sa damdamin ng Panginoon. Hindi po ba? Ba't natin gugustuhin gawin ng mga bagay-bagay na nagdala sa Kanya sa krus ng Kalbaryo? Do we really love Jesus? So ang pagkakataon pong ito ay binibigay sa atin ng Panginoon para magdesisyon na mahalin lamang ang mga bagay-bagay na nagmamatter sa Kanya, minamahal niya, at kamuhian ng mga bagay-bagay na siya rin kinamumuhian niya. Okay? Now, being united does not equate to the absence of conflict. Tayo po mga kapatid ay magkakaroon ng conflict habang tayo po ay nabubuhay. Conflict is not bad. Tinuturuan po tayo ng conflict na maging marunong. Tinuturuan po tayo ng conflict na makinig sa isa't isa. Tinuturuan po tayo ng conflict na i-resolve together ang mga problemang pinagdaraanan natin sa tulong ng Panginoon sa kabila ng ating mga pagkakaiba-iba, mga kapatid. No? And the Council of Elders would want to demonstrate that in every meeting. Sa bawat pagkakataon, that's what we demonstrate. Kami po ba ay nagtatalo-talo? Opo. Walang meeting na hindi po kami nagtatalo-talo. Kami po ba ay nagiging emotional? Opo. Ang inyo pong mga pinuno ay minsang nagkakataasan ng boses. But it is not enough to destroy us. And prayerfully, pray for us, no? Na hindi darating ang pagkakataon na maging katulad kami ng mga baka na nakalimutan na kung sino ang kaaway. So ang commitment natin sa isa't isa, mapa-elders, mapa-deacon, mapa-workers, we protect this church because Christ loves this church so much. Okay? So, the absence of conflict is not a determining factor of unity. Conflict is normal because we have got our own differences. No? But we must be united in the truth of God's word. Lastly, we should be protectors rather than destroyers of unity.
And the kind of unity that pleases God is the unity that's founded in love and in truth. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral. Let's all pray. Lord, salamat po Panginoon sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na himay-himayin ang Proverbs chapter 6. Nakarating po kami sa pinakahuling yugto. We were able, Lord, we were granted grace and mercy, Lord God, to understand and to discuss these important matters. At Panginoon, hindi po kami magpapaka-ipokrito, Lord God, na sabihin sa iyo na hindi kami bumagsak sa mga bagay na ito. At one point in our lives, Lord God, we have committed these things. May mga pagkakataon na kami po, Panginoon, Lord, ay nakibahagi sa ganitong mga gawi. We may not be men of Belials because you have redeemed us graciously, Panginoon, pero we are not exempted, Lord, from participating in these acts. Kami po, Panginoon, Lord, ay naninikluhod, Panginoon, sa iyo. Humihingi po, Panginoon, Lord, ng awa, ng habag, Panginoon, sa aming mga nagawa. And moving forward, Panginoon, tulungan niyo po kami na kamuhian ang mga bagay na ito. At tulungan niyo rin po kaming maging mapagmatyag, Panginoon, mula sa mga tao na ipinapadala ng kaaway sa amin upang kami sirain. Bigyan niyo po kami ng mataas na depensa laban sa mga ganitong uri ng tao. And ultimately, Panginoon, mula sa aming kaaway na si Satanas, maging maingat nawa kami, Panginoon, sa pag-welcome ng mga isipan, pag-welcome ng mga bagay na aming naririnig. Lord, protect our peace and protect our unity continually, Panginoon. At kami po ay nananahan lamang po sa iyong grasya, Panginoon, dahil po kami ay mga naturally, Lord God, labas sa iyong espiritu, kami po ay mga makasarili, kami po ay mga makasalanan, kami po ay nagpapahalaga ng sobra sa aming mga sarili, Panginoon, at walang pakialam sa ibang tao. But Lord, we pray that you not only indwell us with your Spirit, but also infill us and empower us to truly love our brethren, to truly love our church, to truly love you, Lord God. And that means to truly and fully obey you. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Umaasa po kami sa inyong kayang gawin sa aming mga buhay. We give you all glory and praise, Lord, sa pagtatapos ng aming pag-aaral na ito. At ihanda niyo po ang aming puso sa mga susunod pa naming pag-aaral. We give you glory and praise in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will live, I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one, 'cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. And I will worship, and I will praise, and I will lift up your holy name, and I will give you all the glory, all the honor to your name, 'cause you are
'cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Over my life, over everything, you are Lord of all. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo po ng pagtanggap ng mga pagpapala na sa Diyos lamang po nagmumula. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. At manatili po tayo sa ilang mahalagang announcements, mga kapatid.